Sa isang mapayapang baryo sa kabundukan kung saan ang mga ibon at hanging dumadaan lang ang ingay na naririnig, may kakaibang bisita ang dumating isang gabi. Hindi ito ang mga karaniwang manlalakbay, kundi isang grupo ng mga aswang na naghahanap ng bagong teritoryo. Walang kaalam-alam ang mga taga-baryo na may mga mata na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ang mga aswang ay maingat na pinag-aaralan ang kanilang mga kilos, hinihintay ang tamang pagkakataon para manakmal ng biktima. Ngunit hindi nila alam na may ibang presensya ring sumusubaybay sa kanilang bawat galaw. Isang matandang lalaki at ang kanyang apo na matagal nang naglalakbay sa iba't ibang sulok ng bansa. Hindi sila ordinaryong maglolo. Sila ay mga mangingisda ng aswang, mga tagapagbantay ng mga inosenteng tao mula sa mga nilalang ng dilim. Ang matanda, si Lolo Tasio, ay may mga mata na nakakakita ng tunay na anyo ng mga aswang. Natutuhan niya ang ganitong kakayahan matapos mawala ang kanyang buong pamilya sa kamay ng mga nilalang na ito noong siya'y bata pa. Mula noon, ginawa niyang misyon ang pag-ubos sa lahi ng mga aswang. Sa gitna ng kadiliman, habang ang mga aswang ay naghahandang lumusob sa baryo, hindi nila napapansin na unti-unti na silang napapaliligiran ng mga bitag na inilatag ng maglolo. Mga bitag na ginawa gamit ang mga sinaunang ritual at banal na mga sangkap. Ngayong gabi habang ang buwan ay natatakpan ng mga ulap, magaganap ang isang labanan. Hindi ito ang unang paghaharap ng maglolo sa mga aswang at malamang hindi rin ito ang huli. Ngunit sa bawat aswang na kanilang naipapahamak, isang lugar ang nagiging ligtas, isang komunidad ang nabibigyan ng kapayapaan. At habang ang mga taga-baryo ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga tahanan, walang kaalam-alam sa digmaang magaganap sa kanilang paligid, ang maglolo ay handang ipagtanggol ang kanilang kapayapaan kahit ano pa ang kapalit.